Bagyong si Julian na may international name na Kraton o Santol sa local name natin, nakatas na sa typhoon category o category 1 typhoon category ayon sa ating computer-generated tropical cyclone sector. Pero kay pag-asa na natin yung severe tropical storm. Kaya storm surge nararamdaman na sa kaduluduluhan ng Santa Ana, Cagayan at Abuyan Islands. Mga aabutin ng gale force winds at storm wind, pinag-iingat na. Kaya mga heavy rains to violent rain showers, ramdam na sa may extreme na Luzon, sa buong bahagi ng Ilocos Norte, Apari, Cordillera at Rizal Region hanggang Tuguegarao at ilang areas ng Isabela at sa kalura naman ng Ilocos Sur hanggang San Fernando, La Union. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa huling araw ng linggo, September 29, 2024. Ang oras ng voice prompt natin ngayong tanghali ay eksakto alas 12:01 na ng tanghaling tapat. Mga pagkulog at pagkilat at nararanasan na po ang gale force winds at mga ilang storm wind na unting nararamdaman dyan sa bahagi ng Babuyan Islands at kaduluduluhan ng Santa Ana dyan sa may bandang Cagayan. Yung bugso ng hangin, mas nararamdaman na po yung lakas dyan, kaya pinag-iingat po mga kababayan natin dyan sa bahagi nga po ng bandang Isabela hanggang dyan sa buong Cagayan Valley sa kaduluduluhan ng extreme Luzon. Kasama na ang Apari, Pagudpud at ilang areas ng Ilocos Norte. Siyempre, ang gale force winds mararamdaman pa rin sa buong Northern Luzon at may kasamang mga moderate and heavy rain showers to violent, lalo na dyan sa extreme Luzon. Kaya pinag-iingat po mga kababayan natin at totally bawal na po pumalaot. Kaya asahan na natin na mahigit o mahihigit sa 4 meters ang magiging pag-alon dyan. So, delikado po. At masusundan naman natin dito yung range ng mga pagkilat at yung areas na yan ay sigurado mahigit sa 4 meters ang magiging taas ng alon dyan. So, delikado. At hopefully wala po magtatangkang pumalaot. Napakadelikado po dahil mabugso na pong hangin dyan. Inulit ko po sa mga nagtatanong, wala po tayong enhance habagat dahil wala naman po tayong dumadaloy na habagat sa timog kanluran ng bansa. So independent po yung magiging sirkulasyon nitong si Julian na ayon sa aking tropical cyclone sector ngayong tanghali ay nasa category 1 typhoon na ito. Pero syempre nanatiling severe tropical storm, yung kanyang 10-minute average pa rin niya. So, kung official ang gusto niyo malaman, sundin pa rin natin yung severe tropical storm. Pero kung babasehan naman natin ang real time ng ating tropical cyclone sector, ay inaasahang nasa category 1 typhoon na nga po ito. So, didiscuss natin yan further maya-maya. So far, walang active na Doppler radar imagery. So, wala tayong idea. Tingnan natin kung shutdown ang buong Doppler radar. Yes, kung makikita natin, naka-shutdown po ang buong Doppler radar. So, blind po tayo. Wala tayong actual na makikitaan ng water vapor. Pero kung titingnan naman natin sa ibang water vapor, makikita natin dito sa CIMMS, may mga ilang light to moderate showers ang medyo umiiral. Expectedly, yung water vapors kasama ang Metro Manila at ilang areas ng Calabarzon at Camarines Norte. Well, bunsod lamang yan ng whirlpool ng inflow ng galing nga po kay Julian. Siyempre, asahan na natin sa extreme Northern Luzon at Northern Luzon ay nakakaranas sila ng mga kalat-kalat na may kasamang bugso po ng hangin. Kaya again, pinag-iingat po. Nakataas po ang thunderstorm advisory dyan sa bahagi nga po ng Rizal, Bulacan. Kasama daw po ang Metro Manila, Cavite, Laguna at hanggang Quezon Province area at Batangas sa loob ng 2 to 3 hours po. So at least kung magiging expected yan, kasama na ang Sambales sa Tarlac ay at least magdala po ng pananggalang. Pero may mga mararanasan tayong mga ilang gale force winds na rin dito sa Metro Manila. Normal yan dahil lalo na kumaabot sa typhoon category na itong si Julian. So at least matik na po yan. Mararamdaman din natin. Pero yung fully na mararamdaman natin yung epekto ni Julian dito sa Metro Manila ay halos hindi pa rin natin ramdam. Diyan lamang sa extreme Northern Luzon, mas ramdam na po nila ngayon dyan. So, yung mga di inasang pag-ulan o isolated rain showers dito sa Metro Manila ay expected na
magaganap pa rin yan sa loob ng 2 to 3 hours according dito sa thunderstorm advisory. So pinag-iingat po ang lahat ng ilang precautionary at mga posibleng hazard na magaganap lalo na sa apektadong lugar dulot ni Severe Tropical Storm Julian to Typhoon category. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, mahangin na po. So may mga gale force winds na tayong nararamdaman pero overcast ang umiiral sa amin sa Caloocan. So makikita natin at gloomy na po ang himpapawid natin. Normal kasi yan dahil lumalawak po yung presence ng nakakahatak na mga inflows nitong si Bagyong Julian. So madalas magiging makulimlim tayo. Pero medyo maalinsangan pa rin ang medyo nararamdaman natin sa Metro Manila. Dahil sumasabay din ang istalis na nahihigop nitong si Julian. So, tumatraverse ito sa Metro Manila, kaya yung humid na panahon ay nararamdaman pa rin natin sa Metro Manila kahit na tayo ay gloomy. So, expected po natin yan. Sa lowest temperature nito lang, Naku Weather Station, kaninang 6:12 AM, nakapagtala kami ng lowest of 28.6 degrees Celsius. Kahapon, nasa 33.6 degrees Celsius. Ang pinakamataas na namin na naging temperatura kahapon po yan ng hapon at 1:15 PM. Meaning, bahagyang mataas ang aming heat index pa rin, umabot ng 45.9 degrees Celsius. Kahapon, ang naitala namin na heat index. Pero kung itatabi natin sa peak extremes in past 24 hours, nangunguna ang Katbalogan dyan sa may bandang Samar na umabot sa 25 degrees Celsius ang air temperature nila. So, mainit ang kanilang naging temperatura. Siyempre, kasama na ang pagiging maalinsangan. Sa lowest temperature sa Baguio, almost stationary lang ang kanila at 17.4 degrees Celsius na pinakamababa sa bansa. Sa Calayan, Cagayan naman, nakapagtala sila ng 68 mm na ng total rainfall. Well, matik na po yan. So, expect madadagdagan pa ngayong araw. Pinag-iingat po dahil mas mararamdaman nyo pa unti-unti ang paglakas ng buhos ng ulan at pagsungit habang lumalakas ito lalo si Julian. So, kung titingnan natin sa ating outside humidity, mataas na po ang concentration, saturation ng humidity at 82%. Wala itong nagbago since last hour. At mababa na po ang aming barometric measurement na nasa 1,005 hectopascals na po at mabagal ang pagbaba pa nito since last hour. Well, matik na po yan dahil habang lumalakas po yung bagyo, unti-unting lumababa naman ang atmospheric pressure natin dito sa Metro Manila. Nangangulagan lamang na lumalakas po ng gusto ang bagyo according sa pagbaba ng atmospheric pressure natin sa Metro Manila. Ibig sabihin, yung sentro nito, mula kay Bagyong Julian, malamang nasa 965 na po pababa ang kanyang atmospheric pressure center. Kung ipabase natin sa 500 kilometer range mula sa aking barometer sa Caloocan. So alam niyo po paano makuha yung calculation niya. High tide and low tide status, medyo moderate, high pa rin po. Pero ongoing low tide na po ito by 3:45 PM. Inuulit ko ay mayroon po tayong gale force winds lalo na sa may bandang norte ng Luzon. So totally, delikado pong pumalaot. Pero dito sa bahagi nga po ng katimugan ng bansa, mukhang okay naman at wala naman tayo inaasahan na pagtaas ng alon. Well, kung i-double check natin gamit ng ating global assessment monitoring, para sa wave height ay makikita natin ay napakatindi na po ang taas ng alon. Lalo na dito sa may bandang extreme Northern Luzon. Maabot po sa may bandang Bicol Region East ang 1.25 meters pataas. Pero dito sa may bandang Northern Luzon, maabot na ng 2.5 pataas yung alon. At maximum 6 meter pataas ang maximum height ng alon, lalo na sa Babuyan Islands. Totally delikado po pumalaot. So 100%, wag po munang pumalaot dyan. Maabot na ng 6 meters ang grabe ng alon dyan. Napakadelikado po yan. At mula 2.5 meters hanggang 4 meters sa Kopo, ang extreme Northern Luzon dyan sa Ilocos Norte hanggang bandang Isabela. At the rest ng east portions ng Northern Luzon, delikado na po talagang pumalaot. Napaka-rough, very rough po ang pag-alon dyan. At sa kanluran naman ng Luzon ay ganun din halos pareho dyan sa silangan ng Northern Luzon. Totally, delikado pong pumalaot at wag po nating pipilitin dahil napakataas ang pag-alon. Ayun, umaabot na sa buong bahagi ng Luzon hanggang Northern Luzon and extreme Northern Luzon ang grabing alon. So, delikado po. Umaabot na nga ng 6 to 9 meters ang taas ng alon dyan, lalo na sa may bandang Itbay at Batanes at Basco Batanes. So, napakadelikado po sa mga kababayan natin na nakatira dyan. Hopefully, safe naman dahil typically mga matataas ang altitude ng mga nakatira dyan.
So, alam na po nila yung kanilang gagawin. Ang sentro ng mataas na alon ay napakadelikado ngayong araw. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:45 AM, inaasahan lulubog ito mamayang 5:46 PM. Ang 12% illuminated na waning crescent na po, kapanyo muna po ito. So, sisikat po ito mamayang bukas na po ng madaling araw at 3:39 AM at lulubog naman ito by kinabukasan na ng hapon at 3:47 PM. Meaning, palubog pa lamang ang ating buwan na sa elevation of 49 degrees. So halos panyo muna po siya, maaaring ito na po yung huli muna nating ulat para sa moonrise and moonset. Tatapusin na lang natin yung pagiging new moon niya bago natin isasama ulit sa ating pag-ulat. Hindi na natin masyado tanaw yan dahil napakamadaling araw na niya mag-moonrise at hapon naman siya mag-moonset kinabukasan. Again, sa may mga Pilipino tayo na nandyan sa may bandang Argentina area o South America, ay meron na po kayong halos 4 days na lamang para matanaw po yung annular solar eclipse. Matatanaw niyo po yung pinakasentro niyan, lalo na sa mga nakatira sa Argentina o sa may bandang South America. Makikita rin yan sa bandang Brazil, yung annular. So, kung may mga Pinoy po tayo dyan, huwag po tayong gumamit ng direktang na walang filter po ng sunlight. Delikado po, nakakabulag. So, gumamit po tayo ng maganda at yung mas safe po na sun o solar filter. Ganun po. Para matanaw ninyo itong annular solar. Huwag po kayong titingin ng direkto sa araw. Nakakabulag po. Alam naman po natin gaano katindi ang ultraviolet rays. Sa ating local weather outlook, para ngayong Sunday, hanggang bukas sa po ng Monday, nasa nating magiging maulap ang himpapurin. Well, magiging masungit din ang panahon, lalo na nakatira sa norte. Matik na po yan. 100% ang chance ng pag-ulan, ganun din bukas ng Lunes. Maulap din ang ating magiging himpapurin at asahan ng mga localized thunderstorms. Matik na po yan. As the lowest temperature expected, 29 to 30 degrees Celsius and lowest temperature expected, 25 to 26 degrees Celsius. Ayon naman sa ating local weather, which is 4 AM naman ito, so hindi na po to latest update. Pero babasahin pa na natin na sa 3 o'clock AM na mataan ang sentro o huling na mataan ang sentro ni Julian o Crathon o Santol sa ating local name na mataan o estimated na namataan ito sa layong 305 km east of Apari, Cagayan, na may maximum sustained wind na 95 km per hour, malapit sa gitna at bugsong maabot ng 115 km per hour. Kumikilos ito pa west-northwestward na at 15 km an hour. Pero since hindi na ito updated at halos nasa typhoon category na po siya ayon sa tropical cyclone sector, kaya hindi na po magagamit ito as pinaka-latest report ayon sa local weather advisory. So, yun lamang at makikita natin na nasa natin this coming week hanggang Wednesday, nasa pa rin magiging gloomy ang ating panahon habang lumalayo itong si Julian sa mga susunod pang mga araw or within next 50-hour period. So, diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery, makikita po yung sirkulasyon na po nitong si Severe Tropical Storm Julian na typhoon category 1 na po ayon sa aking tropical cyclone sector. At makikita natin, nagkakaroon na siya ng central eye, kaya lang hindi pa ganoon ka-organisado. Nagdudulot lamang, cause lamang ng dry wind na sumisingit dito sa pagitan niya. So nagkakaroon siya ng pagsingit ng dry wind at makikita po natin na nakakaramdam na ng gale force wind, lalo na yung storm wind sa bahagi nito ng Babuyan Islands at dulo ng Cagayan Valley, lalo na dyan sa may bandang Santa Ana, Cagayan. Nakakaranas na sila ng moderate and violent rain showers sa area na yan. Kasama na ang bahagi ng Apari, yan, dulo ng Ilocos Norte, Cordillera Administrative Region, Apari, Kalingan, Apayao, yan. At kasama na rin ang ilang bahagi nga po ng Isabela, Tugigaraw, pababa na yan ng bandang Kasiguran o Aurora, mga moderate to heavy rain showers. Kung titingnan natin ng mas malapitan, gamit ang ating Himawari 8 satellite imagery courtesy of Pag-asa, makikita natin ang moderate to heavy rain showers ang maabot sa bahagi ng Palanan, Isabela, pababa ng Kasiguran. So may mga kasamang pagbugso-bugso po ng hangin yan, ha? Kabilang na ang halos buong Cordillera. Dito naman sa may bandang Ilocos Norte, sa kanluran ng Northern Luzon, mga ilang moderate and heavy rain showers na rin, nararamdaman ng mga Tagalawag, Bigan, pababa na yan ng La Union sa San Fernando, nararamdaman na rin ang mga moderate to some heavy rain showers sa may bandang Bolinao, Alaminos, Pangasinan, hanggang dito sa may bandang border ng Dagupan.
So mag-iingat na lang po just in case dahil may mga ini-expect tayong mga pagbugso-bugso rin ng hangin dyan, dulot pa rin ng circulation trap nitong si Julian. Kabilang na ang buong bahagi ng dyan sa may bandang Ifugao, sakop na. Malamang nakataas ang tropical cyclone wind signal number 3 na, unti-unti nararamdaman ng mga taga Santa Ana at Mabuhay Islands. Pero expected kay Pag-asa na natiling nasa tropical cyclone wind signal number 2 naman yan. At the rest ng Northern Luzon na extreme Northern Luzon ay nasa tropical cyclone wind signal number 1 pa rin yan. Pero kung pagbabasin natin maya-maya ay i-discuss po natin yung mga in-expect base na rin sa ating tropical cyclone wind signal analysis. I-discuss natin yan maya-maya. Yung pinaka-further details nito. And I-expect lang natin na magiging maulan ang buong Northern na extreme Luzon. Pababa na yan ang bandang Central Luzon. Pero most of very gloomy po tayo mula Central Luzon, mula sa Tarlac, pababa ng Pampanga, Bulacan, kasama na ang Metro Manila, Quezon Province o buong Calabarzon area. Camarines Norte, ilang bahagi ng Quezon Province, sa bandang Gumaka hanggang Lopez na po yan. Katawid dito sa may bandang Dayat, Camarines Norte, mas gloomy rin tayo dyan. So mga in-expect, mga ilang light drizzle rains, to moderate rain showers pa rin ang medyo aasahan. Magiging isolated, kalat-kalat po yan. Bunsod pa rin yan ng extension trough nitong si Julian, habang ito ay mas lumalakas pa. Pero hindi naman nakataas ang tropical cyclone wind signal dyan dahil napakalayo po ng range niya. At napaka-compact lamang yung kanyang gale wind range. Hanggang dito lamang niya sa may bandang Cordillera. Ang pinaka-gale wind range ang mostly na inaabutan. At yung storm wind, bandang dito sa may bandang kanto ng Santa Ana, Cagayan. Pero the rest ng Central Luzon, pababa ng Metro Manila, hindi po umaabot. Yung mga trough lamang na ito ang magbabalot. Kaya mapapansin nyo, napaka-gloomy po natin ngayong araw. Kabilang nasa bahagi po ng Camarines Norte at halos buong Calabarzon area. Pero the rest ng Southern Luzon, magiging partly tumusikaw lang din ng iiral. May mga isolated drizzle rains po tayo. Light rain showers ang madalas nito mula Southern Luzon. Kasama na ang kanlurang bahagi ng Palawan, kanlurang bahagi ng Visayas, Central, at sa may silangan naman at least medyo maaraw pa rin dyan sa inyo. So, medyo moderate ang mararamdaman ninyo dyan sa buong Visayas hanggang Mindanao. So, medyo mas maaraw pa rin kayo dyan. Mga fair rain weather mostly and moderate. Mga isolated rain showers lamang ang iiral na may ilang pagtulog at pagtignan. So, hindi natin masyado isa-isahin ang Visayas at Mindanao dahil kitang-kita naman sa satellite imagery, kalmado at maganda naman so far ang panahon. Medyo nagiging gloomy lamang dahil yung whirlpool nitong si Julian ay medyo humahatak siya ng ilang kaulapan sa may bandang Visayas at Northern Mindanao. Pero maninipis na lamang to at napakataas na altitude. Kaya patuloy pa rin na magiging fairly weather maaraw at maalinsangan pa rin ang magiging panahon ninyo dyan sa Visayas at Mindanao. Maging sa bahagi nga po ng Metro Manila, despite na medyo gloomy kami, pero medyo humid pa rin ang nararamdaman namin. Kasi may mga portions dito na istalis na hihigop nitong si Julian. So medyo nagtatraverse yung mga maiinit na temperatura dito sa may bandang southern part ng bansa. Kaya medyo humid po tayo dito sa may bandang Southern Luzon at Metro Manila pa rin. Ang kagandahan lamang nito, medyo magiging mas makulimlim tayo halos buong maghapon po. At ina-expect nga po natin na magiging typhoon category pa yan si Julian, which is i-discuss natin sa susunod na page. Samantala, kung titingnan naman natin sa ating computer-generated tropical cyclone sector, kasama na rin ang automatic forecast tropical cyclone forecast system ng mga ibang international weather agencies gaya ng Joint Typhoon Weather Centers. Ako din dito sa aking tropical cyclone sector, nakataas na po sa category 1 typhoon itong si Creighton o Julian sa ating local name. Pasok na siya sa category 1. As of 12:15 p.m. ay nasa 1 minute average wind speed na po siya na 124 km per hour at bugso umaabot na ng 155 km per hour. Pero yung ating 10-minute average, which is pasok sa official ng ating local agencies gaya ni Pag-asa, na nanatiling severe tropical storm nga po. Ganon din kay Japan Meteorological Agency. Pero sa ating tropical cyclone sector calculation, nasa 91 km per hour po ito, severe tropical storm category, at bugso umaabot ng 113 km per hour. Kumikilos pa ito pa northwest o west, so halos west-northwestward, sa bilis na 11 km an hour lamang. So medyo mabagal-bagal pa rin ang pagkilos niya habang kumikilos ito pa west-northwestward direction, pag ganyan.
So mukhang tutumbugin pa rin niya talaga yung bandang Batanes o Basco Batanes. So mataas po ang posibilidad pa rin na mag-direct landfall ito sa may bandang Basco o Itbayat Batanes. So sa mga kababayan natin dyan, medyo mag-ready-ready na po. Pero alam naman natin yung mga bahay dyan, gawa sa bato eh. Matitibay daw yung mga bahay dyan. Doon ako bilib. At talagang dinesign niyang mga bahay daw dyan para mag-withstand ng mga ganitong tropical cyclones. Pero maging mag-iingat pa rin po tayo mga folks dahil hindi natin nape-predict ang magagawa ng mga bagyo. At least maganda pa rin na-i-inform kayo ng pagtama ng direkta sa inyo dyan ni Julian. So samantala ay itong si Tropical Depression JB, halos hindi naman natin concern pero nanatiling tropical depression ito. As of 12:58 p.m. ay nasa maximum wind speed ito na 56 km per hour at bugsong umabot ng 69 km per hour. Central air pressure nito 1,000 hectopascals at kumikilos din ito pa northwestward sa bilis na 9 km per hour. So mabagal din ang pagkilos si JB. Pero dahil wala po tayong habagat, kaya wala pong mahahatak na anumang habagat itong si JB. Maging si severe tropical storm o typhoon category 1 na si Julian po. At independent lamang yung kanyang sirkulasyon dito at yung hangin. Most of trough, ang nahahatak niya ay dito sa may bandang Eastern China. Yan, makikita natin yung hatak sa pinaka-inflow na hindi dito nanggagaling. Ayan, kung makikita ninyo sa animation. Pero dito sa may bandang Timog Kanluran, halos wala siyang nahihigop na malawakang kaulapan dito lamang sa itaas. So makikita natin napaka-independent. At dahil nahihigop din niya yung ilang malamig na hangin dito, yung frontal system dito. So medyo naghihinder o bahagyang naghihinder sa kanya sa paglakas nitong si Julian. Pagamat hindi sapat yung paghigop sa frontal system dito, kaya medyo kaya pa niya talagang mag-intensify pa. At napiktado na ngayon ang buong extreme Luzon, kaya pinag-iingat po natin. At kung pagbabasehan na natin ang tropical cyclone track combination, yan, kikilos po ito pa west-northwestward at inaasahan nga mo natin within 24 hours. Sa mga official weather agencies natin gaya ni Pag-asa, itataas na rin yan sa typhoon category. Bagamat sa aking tropical cyclone sector nga ay isa na siyang typhoon category 1. So, para hindi po tayo malito, isipin nyo na lamang sa Joint Typhoon Weather Centers po ang measurement na ito. Para hindi po tayo malito. Kasi baka sabihin, typhoon ka na, bakit kay Pag-asa, severe tropical storm pa lamang? Well, may kasagutan nga po tayo. Ayan, babasahin nyo po yung 10-minute average yan. Kasi kapag malakas na po ang tropical cyclone, sa mga international agencies, gaya na lamang ng Joint Typhoon Weather Centers, bumibilis po yung kalkulasyon ng pagtala sa kanilang 1-minute average. Mas nauuna sila. Bumibilis po yung generation ng wind speed in 1-minute average. Kaya mapapansin niyo category 1 typhoon category na siya. Pero nanatiling severe tropical storm pa rin yung 10-minute average wind speed niya, which is ginagamit natin ngayon at ang official agencies gaya ni Pag-asa at Japan Meteorological Agency. So para hindi po kayo malito at magbase po kayo dito sa 10-minute average muna. Pero kung gusto niyo man i-consider yung International Weather Agency computation, automatic cyclone forecast system, nasa category 1 typhoon na nga po ito. So, yun po ang maliwanag dyan mga folks ha. Kaya mag-iingat po tayo dahil inaasahan nga po natin na typhoon category na nga po itong si Julian. At inaasahan natin in the next 24 to 48 hours, inaasang nasa vicinity na to ng Basco Batanes. Ayan, sa latest track, mukhang tatamaan talaga ang bandang Basco Batanes. Dito, according dito, ay nasa baybayin ito ng sabtang ng isla ng Batanes, ng Basco Batanes. Ayon naman kay Pag-asa, mukhang dedirekta ito o may tsansan na dumirekta ito sa may Basco Batanes. So maglalaro pa yan, pero at least ready tayo sa mga possible na mangyari. Dahil halos napakalapit na ito sa may bandang Basco Batanes, yung sentro niya. Imagine niyo, typhoon category na po yan. At may maliit na tsansa na siya na maging super bagyo. Ang kagandahan lamang nito, maging super bagyo man siya, bandang dito na yan sa norte o northwest ng Itbayat Batanes kung sakaling maging super bagyo yan. O nasa vicinity na nga po ng Taiwan kung magiging super bagyo man siya. So malayo na yan sa kalupaan ng bansa.
na which is at least safe pa rin tayo kung sakaling maging super bagyo man yang si Julian sa mga susunod na 2 araw approximate. Kung titingnan natin sa tropical cyclone track, oras natin sa Pilipinas, makikita natin naging typhoon na nga po siya ngayong araw. Ayun, nagbago na yung oras. So dito mukhang bumilis na po kasi yung oras niya. So imbis na Monday pa ng madaling araw, magiging typhoon category dito is ngayong hapon na siya itinaas. Kung titingnan natin in real time, typhoon category na siya. So probably within that day ay magiging typhoon category na nga po siya. And then inaasahan natin nasa typhoon category yan hanggang next Tuesday ng umaga. Ayan, oh. October 1 na po yan. So dito wala pang pinapakita na magiging super bagyo siya. Wala pa ring forecast na magiging super bagyo siya hanggang October 3 ng kinabukasan. Pero hindi pa rin natin naialis ang posibilidad niya umabot sa super bagyo. Gaya na ating paliwanag, magdedepende yan kung walang maghihinder sa kanya. Pero dahil halos malapit ito sa kalupaan ng Taiwan, may mga chances maghihinder yan sa paglakas niya. So may maliit na chance na umabot pa rin siya sa super bagyo category ha. So tingnan na lamang natin sa mga susunod pang mga araw. Pero ang maliwanag, magiging disaster po ang nasa paligid ng isla ng Batanes. So medyo prepare po tayo. Pero hindi naman umaabot sa mainland ng Northern Luzon ang magiging sungit ng husto nitong si Julian. Kung sakaling officially magiging typhoon category na rin siya na susunod sa aking tropical cyclone sector. So at least ganun po ang magiging sequence niyan. At kung pagbabasa naman natin ng tropical cyclone wind signal analysis, yan, kung iloload po natin, makikita po natin dito is ngayong araw, pinapakita dito, naging typhoon category na nga rin siya. So, may maliit na forecast pa rin na aabutin sa super bagyo. Pero malayo na siya, nasa may bandang south of Taiwan na siya. Anyway, since maliit pa ang posibilidad na umabot sa super bagyo, tingnan muna natin yung tropical cyclone warning o yung tropical cyclone wind signal na warning. In case na maging typhoon category na siya, officially ay nasa tropical cyclone wind signal number 4 na po ang Santa Ana, Cagayan at halos buong Batanes Group of Islands. And then by the next 24 hours, aabutin na rin ang Basco, Batanes. So tropical cyclone wind signal number 4 expectedly aabot sa bahagi nga po ng Santa Ana, Cagayan. And then tropical cyclone wind signal number 3 portion ng Santa Ana, Cagayan din at buong Apari area, yan, hanggang dito sa dulo ng Claveria, Cagayan, sakop pa rin. And then tropical cyclone wind signal number 2 ang buong Ilocos Norte, kasabay na ang the rest of Apari, Tugigaraw, yan, kasama na yan, hanggang Amulong. Then Kalinga, Apayao, kasama na po. Then buong Ilocos Norte, hanggang Lawag na po yan, hanggang dito sa may bandang Batac City. And tropical cyclone wind signal number 1 na po mula dyan sa border ng Tugigaraw, Ilocos Sur, bandang Paway, pababa ng Badok, then and the rest, pababa na po ng Ilocos Sur. Hanggang dito sa may bandang Banggit and the rest ng buong ng Northern Luzon, kabilang na ang Mountain Province, ayan, Ifugao, yan, and the rest ng Cordillera Administrative Region, pababa na po yan ng La Union, kasama na siyempre ang Benguet, hanggang sa may bandang border na po ng Dagupan. At ilang areas dito sa may bandang Ifugao, sakop. Pero mula dyan ay hindi na po aabot sa tropical cyclone signal number 1 po ang areas na yan. So most in case ay dito lamang sa may bandang Northern Luzon. Hanggang extreme Northern Luzon aabot ang tropical cyclone wind signal base dito sa ating tropical cyclone wind signal analysis. Yan, so mukhang aabot sa tropical cyclone wind signal number 4. Pero mga isla na po ito ng Batanes o Basco Batanes ang mas apektado. Kabilang na ang dulong-dulo na ito ng Santa Ana, Cagayan. So mag-iingat po kayo. Asahan po may mga matitinding gale winds at storm wind. At hanggang din sa may bandang Apari, mula Apari hanggang Ilocos Norte, aabutin kayo ng gale force winds dyan na may kasamang biglaang bugsuri ng pag-ulan, moderate to heavy rain showers. At violent rain showers naman sa dulo ng Apari hanggang Batanes Group of Islands.
Pero mula din sa may bandang Cordillera at region pababa ng Central Luzon, at least may mga ilang pagbugso-bugso lamang ng mga hangin at asahan din ng mga kalat-kalat na pag-ulan, isolated yan. Most of light to moderate showers po ang inaasahan natin iiral. Ganon din sa parte ng Metro Manila. Pero mas mangunguna po ang medyo gloomy sa Metro Manila. Isolated case lamang ang asahang pag-ulan. Hindi kagaya sa Northern and Extreme Luzon na mas ramdam nila ang bugso ng hangin na may kasamang bugso rin ng buhos ng ulan. So mag-iingat po sa ating mga kababayan. Kung titingnan naman natin ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, wala po tayong inaasahan o makikita na nahahatak ang anumang habagat o southwest monsoon. So wala tayong expected na enhance habagat po. Independent lamang ang magiging hangin na dala ni Julian hanggang sa ito dumating na sa may bandang landmass ng Taiwan o coastal range ng Taiwan by October 2 o October 1, 2024 na po yan, yung forecast range ito. At since very high confidence na po ang mga forecast ng GPS is MWF, asahan na po natin na mag-maintain niya sa typhoon category. At yung posibleng magiging super typhoon category siya once na nandito na siya sa malapit sa may bandang Taiwan by October 1 o October 2. So hindi pa rin natin inaalis ng posibilidad na maging super bagyo siya. Pero kapag ito ay lumapit sa landmass ng Taiwan, gaya na aking sinabi kanina, maaaring maghinder siya para mag-further intensification pa siya. So baka mag-maintain na lamang siya as typhoon category. Oras na maghinder nga po yung kalupaan ng Taiwan. So tingnan natin. Pero kung ito ay lilis ng Taiwan ng bahagya at dadaan lamang siya sa karagatan, dito may chance pa na umabot pa siya sa super typhoon category. So at least malinaw yan mga folks ha. So wala tayong magiging komento masyado sa ating global spectrum model dahil pare-pareho na po ang mga analysis forecast ng mga iba't ibang weather agencies. So wala tayong magiging komento. Maliban na lamang sa kung may susunod pa na pamumuo ng bagong low pressure system. Which is kung titingnan natin sa global spectrum model, may mga bago na namang nabubuo mga ilang circulation sa may southeast ng Guam o sa silangan ng Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat napaka-inconsistent pa ng forecast na to, kaya babantay natin kung sakaling magkaroon man ng convergence. Dahil kung titingnan natin sa ngayon sa convergence, ay wala naman tayong nakikitaan na active convergence sa silangan ng Mindanao o sa southeast ng Guam. So wala pa. Tingnan na lang natin sa mga susunod na araw. Paging sa vorticity ay wala. Medyo lamang di sa may bandang Marshall Islands. Well, medyo may moderate dito. So tingnan natin, dahil hindi pa naman nagkakaroon ng mataas na divergence ang area na yan. Kung titingnan natin dito, ay meron na rin. So, medyo nagmo-moderate. Wala nga lang siyang convergence. So, yung convectivity nito, hindi pa masyado pulido o organized. So, tingnan natin. Oras na tumaas yan, magpo-post na lamang tayo at update na lamang sa ating Facebook page. So, mukhang meron tayong babantayan ha. At base na rin sa ating West Pacific Basin. Ayan o. Mukhang medyo nagmo-moderate, 10 to 20% chance. So malamang sa unang linggo ng October, mukhang mayroong susunod na naman kay Julian. So tingnan po natin. Mag-update na lamang po tayo this coming days. Tingnan natin, obserbahan muna natin kung tumaas na po yung convection niya o yung convergence. Sa ngayon ay wala pa at tutok muna tayo sa lagay ni Julian habang ito ay nandito pa yan sa may vicinity ng extreme northern Luzon. Sa ulat lindol, makikita natin na very noise na naman ang aking seismograph. Well, matik na po yan dahil nga po, gaya na ating report ng isang araw pa at kahapon, asahan natin na magiging noisy na po yan kapag lumalakas ang isang tropical cyclone. Nadedetect nito ang low pressure systems. So dahil sa low pressure, mababa o napakababa ng atmospheric pressure, yung vibration tilt ng aking pendulum ay sobrang luwag. Kaya ang nangyayari ay yung noise niya o yung tilting ng aking seismograph ay masyadong sensitive lalo kasi nga po mababa ang atmospheric pressure. So normal po yan. Pero wala naman tayong namamataan na anumang malakas na pagyanig base na rin sa aking seismograph. So diretso agad tayo sa data feed ni PBOX. 12 o'clock ng madaling araw. Mukhang mayroon tayong tatlong magnitude 4.0 pataas. Mayroon nga, tatlo. So, as of 1:09 a.m., mayroon tayong namataan sa southeast ng
ng South Ubian, Tawi-Tawi. So dulo po ito. Magnitude 4.3 po ito pero napakalalim naman niya at 637 kilometers. So halos walang mararamdaman ito dahil sa grabe ang lalim ng epicentral depth. At itong 2:28 AM naman, nagkaroon ng pagyanig na naman sa may bandang Balut Island na naman. So probably dyan na naman yan sa may vicinity ng Indonesian Peninsula. So may magnitude 4.9 naman ito na may lalim na 172 km ang lalim. So sa Balut Island na naman yan, southeast ng Sarangani. At ang ikatlo ay dito naman sa northeast ng Lingig, Surigao del Sur na naman. Magnitude 4.3 naman ito na may lalim na 17 km ang lalim. So mukhang marami-rami ang magnitude 4 natin ngayong araw. At may mga kasunod na mga moderate o light na earthquakes. So kung bibilangin natin ang historical earthquakes, halos hanggang bukas na lamang po. So tingnan natin kung aabot ng 1,000 ang total earthquakes ngayong month of September 2024. Yan. Umabot nga at umabot sa 1,008 ang total na earthquakes. 954 dito is magnitude 2.0, 49 sa magnitude 4.0, 954 sa 2.0 rather, at nanatiling 5.0 ang ating magnitude 5.0 pataas. So wala namang nagdagdagan sa mas malalakas na mga pagyanig. Most cases, magnitude 4 plus lamang ang madalas na nadagdagan. So at least medyo good news ito, wala tayong namataan na mas malakas sa magnitude 5 at walang nadagdagan ito since mga nakaraang linggo. Patatapos ang September 2024 na may 5 tayong magnitude 5.0. Ano-ano ba nga ba ang mga area na ito? Kung matatandaan natin, may magnitude 5.3 nitong September 4 sa may northeast ng Humalig, Quezon. September 9 naman, dito sa southeast ng Guiana Eastern Samar. Magnitude 5 po ito na may lalim na 44 km depth. 3:28 AM ito naganap. At the rest, yung tatlo ay puro dito sa may bandang Balut Island. Dito sa may bandang Balut Island, isang magnitude 5.0 naganap noong September 10. Magnitude 5.1 itong September 13. At itong September 2 na naganap naman at naganap ng 3:59 AM naman. So, yun lamang ang so inaasahan natin na magtatapos ang month of September na mayroon lamang tayong 5 magnitude 5 na malakas-lakas na lindol na na-record. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa huling araw ng linggo, September 29, 2024.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa huling linggo ng September 29, 2024. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang lagi sa aking website at www.pimoweather.com para sa gusto malaman ng iba pang detalye na gusto nyong hindi natin na isama sa report ngayong tanghali o kaninang umaga. At typical lang naman, magiging gale force winds ang mararamdaman natin sa Metro Manila. At visit naman sa ating website para sa gusto malaman pa rin ang real-time events mula sa aking mga aparato o weather station sa Caloocan, mula sa aking webpage at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang hapon po sa ating lahat.